Hello mga ka-Health Real Talk. OC ka ba? Hindi lang ito usaping kaayusan, usapang OCD. Magandang araw mga ka-Health Real Talk. Ako si Arlene at andito tayo muli para pag-usapan ang mga isyong pangkalusugan na minsan pinagtatawanan pero sa totoo lang dapat pinapakinggan. Ngayong araw pag-usapan natin ang OC. Pero teka, hindi yung OC na joke lang ng mga kaibigan mo dahil mahilig kang mag-ayos ng kama o ayaw mong may kalat sa lamesa. Ang topic natin ngayon ay Obsessive-Compulsive Disorder. Isang tunay na kondisyon sa mental health na higit pa sa pagiging malinis o organisado. Ano nga ba ang OCD? Ang Obsessive-Compulsive Disorder ay isang anxiety disorder na binubuo ng obsessions, mga paulit-ulit na nakakabahalang kaisipan o takot. Compulsions, mga paulit-ulit na kilos o ritual para maibsan ang kaba. Halimbawa, takot mahawa sa sakit, hugas ng kamay 20 times. Takot na may nakalimutang patayin, pag-check ng gas at ilaw ng paulit-ulit, ulit ng ulit. Kailangan laging pantay o nasa ayos ang gamit. Rearrange ng mga gamit, hindi mapakali. Ang importanteng linawin, hindi lahat ng mahilig sa kaayusan ay may OCD at hindi rin dapat ginagawang biro ang kondisyon na ito. Ano ang nararamdaman ng may OCD? Hindi makatulog sa kakaisip, natatagalan sa mga simpleng gawain dahil inuulit-ulit, napofrustrate, nahihiya at minsan naiiyak, nakakaapekto sa trabaho, relasyon at araw-araw na buhay. Anong dapat gawin kung may sintomas ka ng OCD? Again, cognitive behavioral therapy o ito yung pinaka-epektibong therapy na i-retrain yung utak mo. Medication, minsan kailangan ng anti-anxiety or antidepressant medicines. Psychiatric or psychological consultation para sa tamang diagnosis. Support system ang pinakamahalaga. Dapat naiintindihan ka ng pamilya mo, kaibigan at lalo na sa workplace. Ano ang mga maling paniniwala sa OCD? Hindi totoo na maarte lang ang may OCD. Hindi ito nakukuha sa pagiging malinis lang. Isa itong clinically diagnosed disorder na may pwedeng gamutin. Mga ka-Health Real Talk, hindi lang kaayusan ang habol ng tao, kundi katahimikan sa loob ng isip nila. Kung may kakilala kang may ganitong struggle, be kind. Don't be judgmental. At kung ikaw naman ito, huwag mahiyang mag-seek ng tulong. Hindi ka nag-iisa. Ako po si Arlene at ito ang Health Real Talk. Dahil sa kalusugan, hindi lang katawan, pati isipan ay mahalaga rin. Have a nice day everyone.